Okay, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano to siya gawin. Isang lead strip lang at dalawang diode. So ganyan na po siya. So pag signal natin right, then left. So yung iba is dalawang lead strip yung nilalagay para magamit nila yung signal. Sa atin isa lang, mag-diode lang po tayo. Then pag off na signal, ganyan po siya. So okay, tara, proceed tayo sa tutorial. Let's go. Ibilisan natin to. So ang kailangan natin dito is lead strip na 45 cm, dual contact siya. May ice blue at saka yellow. Depende na yan sa inyo. Meron ibang kulay pero yellow yung signal light. So 45 cm po siya. Sinukat ko pero parang sobra sa konti. Tapos dalawang diode na 3 amp. Mabibili to sa mga electronic shop or kung meron kayong mga sirang board dyan na mga electronic or appliance. 1 amp, 2 amp or 3 amp. Pwede din 6 amp. Malaki lang siya. Pero ito is 3 amp ang gamit ko. Pwede 6 amp, 2 amp or 1 amp. So lalagyan natin yan siya dito sa yellow wire ngayon para isang lead strip lang yung gagamitin natin pero dalawa na yung function niya sa signal light. Kasi yung iba dalawang lead strip ang nilalagay dito para gumana yung dalawang signal light, sa atin isa lang. Then sakto may click din yung misis ko sa kanya tong isa. On natin siya, sample ulit. Ayan yung intro niya or welcome light. So since naka black tint ako, hindi siya ganong reflect pero sa personal sobrang liwanag niya dito. Ayan o. Kita nyo naman siguro, naka-black tint pa yan. Maganda yan sa mga clear na panel. So, sakto lang din siya. Makikita nyo dyan, oh. Sakto lang. Didikit natin. So, ang kailangan ulit natin is lead strip. Ito siya, may yellow wire at red wire at saka black wire para siyang MDL. Ito kasi yung signal. Diyan tayo maglalagay ng diode ngayon. Dalawang diode. Kayo nang bahala sa pagdikit. Pero tuturo ko sa inyo ngayon kung paano ko siya ididikit. Hanapan ko muna siya ng paraan. Okay, pause muna natin. Pero tatanggalin natin tong dashboard. Hindi ko na napakita pero meron namang tutorial dyan sa YouTube kung hindi kayo familiar sa pagtanggal ng cover dito. Para may na-upload na din ako niyan. Para diretso na tayo dito sa wirings. Ayan, natanggal ko na. So dalawang screw dito. Isa din dito sa gilid. Katabi lang yan sila. Isa dito sa ilalim. Ayan, may bracket dyan. Isang Phillips screw dyan at isa dito. Tapos tatanggalin natin itong mga sensor na to. At saka socket ng headlight. So, ididikit na natin. Kung nga pala dito yung nakatutok yung ilaw niya. Sa likod wala. So, ibig sabihin yung ilaw niya is nakatutok dito sa double-sided niya. So, ganyan natin siya ididikit. Yun o. Diyan nakatutok yung ilaw niya. Huwag natin baliktarin. Walang ilaw dyan sa likod. So, ganyan dapat siya ididikit. Yan. Ayan, glue stick man yung ginamit ko. Makikita nyo dyan kung paano ko siya ginabit. Sa ilalim, maglagay ako ng glue stick. Wait lang, i-off natin. Parang nag-glitch yung cellphone. Ayan. Kung mapapansin nyo dyan, sa taas, parang inangat ko siya dito. Ayan, parang umakyat siya. Kasi malayo yung lens na to. May space siya. So, umangat siya dyan, oh. Pinakita ko yan, oh. Umangat siya para maliwanagan dito. Pantay sila. Kasi ito, dito na edge is malapit. Siya lang yung malayo. Tapos naka-10 pa ako. Pwede nyo tanggalin yung double adhesive niya para mas maliwanag. Ayan, oh. Transparent naman siya. Kulay white pero tumatagos naman yung ilaw. Tignan nyo. Yun yung adhesive natin, oh. Or double-sided. Pag iwan natin siya, yan, tumatagos naman yung ilaw. Pero mas maganda kung tatanggalin nyo yan para mas maliwanag siya. Pagkatapos nyan, babalutin ko siya nito. Kasi ang problema dito sa glue stick natin, pag mainit, nakapark tayo ng mainit, baka matanggal siya. Yung ilaw naman natin is hindi naman siya gaano umiinit. Smooth naman siya. Yung bilad pag malibilad natin siya sa araw kasi sobrang init nun. Kaya babalutin ko siya nitong aluminum foil na tape. Pabibili ito sa mga bookstore. Babalutin ko siya at dagdag reflect na lang din dito sa ating lens. So kung mayroon kayong silicone ng pang window or sliding door or sliding window, maganda yon yung silicone kasi heat proof yun siya. Okay, so babalutin ko muna. Yan yung position niya. Dito yung starting sa wire, ganyan. So yan po siya. So yan siya, nakabalot na siya ng aluminum duct tape. So lagay natin sa plastic for trial muna.
Na lang pala natin siya. So ito yung diode, meron siyang yellow wire. Yung diode is meron po yung white na stripe. Yan po, yung may guhit na white. Itutok niyo po sa yellow wire. Yan, tutok niyo sa yellow wire. Combine niyo yung dalawang may white na stripe. Yan. Yung may dalawang guhit na white, i-combine nyo at itap nyo sa yellow wire. Again, yung may guhit na white, dyan nyo siya itutok sa yellow wire. Yung isa din, yellow wire. Ito yung signal light natin na left and right dito. Di bali magkabaliktad yan, walang problema. Left and right po yan. So ito naman, yung black is a ground or negative. Pwede sa bakal ng motor. Ito naman red is yung nagkakaroon ng supply pag on ng susi. Sa Honda is kulay black, sa Suzuki is kulay orange, sa Yamaha is kulay brown. Sa Honda is kulay black. Tap natin to dito sa nagkakaroon ng supply. Para pag on ng susi, mag-on din siya. Ground, dalawang guhit na white, nakatutok sa yellow, combine. Then itong dalawa na to, lagyan ng wire, i-connect sa signal light, left and right. Di baling magkabaliktad. Okay, patapos na po. Yan na siya. So, wag lang kayo maguluhan sa wiring. Madali lang po yan. Okay, review tayo sa wiring ha. Lagyan ko lang kasi siya ng socket. Para pag magtanggal soon, mabubunot lang siya ng napakadali. So, yung red wire is sa black wire. Dito sa ating switch. Yan. Yan siya. Kahit sa original yan. May black wire dyan. Diyan yung itap yung red. Tapos, yung black wire ng ating ilaw, tatap nyo dyan sa metal. Kuskusin nyo muna kung dito kayo, kung gagayahin nyo to, kuskusin nyo lang yung metal na yan kasi meron yan siyang paint. Pwede din kung wala kayong parang ring terminal na yan, yung circle, pwede wire. Pero mas ma-advise ko sa inyo, hinang nyo yung wiring ninyo para hindi siya magpulbo. Then ito, yung last na natitira, tatap natin yan dito sa orange at saka light blue ng ating signal light. Magkatabi lang po yan. Na gitnaan nila yung white wire. Yan o. So test natin ulit. So itong dalawang natitirang diode, sabi ko kanina yung dalawang may guhit, itutok natin sa yellow at i-combine. So yung bawat dulo nito is sa left and right ng ating signal light. Di bali magkabaliktad, which is light blue at saka orange. So on natin siya. Yun. Tapos huwag kayong magtaka sa signal kung bakit siya mabilis kasi hindi pa nakatap yung headlight sa harap. Yun, mabilis siya kapag likod lang meron. Yun siya. Kasi ako nagre-route ng cable. So yan po siya. So sana nasundan ninyo. Again, dalawang diode, yung may dalawang white i-combine, then i-tap natin sa yellow, then yung red wire sa black wire ng motor. Yan yung nagkakaroon ng supply pag unang susi. Sa Suzuki orange, sa Yamaha kulay brown. Tapos, yung black wire ng ating ilaw, lead strip, itap sa metal or negative ng battery. Then, yung red is, yung black wire. Then, yung natitirang bawat paan ng diode, itap sa signal light na light blue at saka orange. So, yun lang po ang ating tutorial. Sana nasundan ninyo. So, dito lang po ako sa Toril Prudential Daliao, Davao City. Rikin Neutron sa Google Map. Rikin Neutron sa Google Map. Rikin Neutron din po sa YouTube. So, thanks for watching and ride safe po sa ating lahat. Peace.